Binili ko ang isang singsing na pilak sa isang pawn shop sa halagang 2,000. 3 araw pagkatapos, napansin ko ang isang bagay na imposible. Nag-iinit ito. Hindi dahil sa init ng aking katawan. Ang mismong metal ang umiinit, pero lamang malapit sa ilang partikular na tao. 3 tao lang talaga. Ako ay estudyante ng physics. Hindi ako naniniwala sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kaya sinubukan ko ito ng paulit-ulit sa loob ng mga linggo. Ang mga resulta ay nakakatakot sa kanilang pagkakapari-pareho. Parehong 3 tao, parehong pagtaas ng temperatura, parehong distansya. Kailangan kong malaman kung bakit. Ang natuklasan ko ay nagbago ng lahat ng naiisip ko tungkol sa mga tao sa paligid ko. Bago tayo magpatuloy, nabili mo na ba ang isang bagay na nagbago ng iyong buhay sa hindi inaasahang paraan? Sabihin mo sa comments. At kung mahilig ka sa mga kwento tungkol sa mga misteryo, hindi nakikitang koneksyon, at pambihirang tao, mag-subscribe ka para hindi mo makaligtaan ang susunod namin. Ngayon, hayaan mo akong dalhin ka pabalik sa araw na binili ko ang singsing na nagturo sa akin na ang empatya ay higit pa sa damdamin. Ako ay senior physics major sa UP Diliman sa Quezon City. At sa lahat ng bagay sa buhay ko, pareho ang aking pamamaraan. Obserbahan, maghipotesis, subukan, tapusin. Naniniwala ako sa mga masusukat na pangyayari na maaaring ulitin, mga bagay na mapapatunayan sa pamamagitan ng eksperimento at datos. Hindi ako naniniwala sa tadhana o cosmic signs o mga bagay na may misteryosong kapangyarihan. Kaya, nang bumili ako ng simpleng singsing na pilak sa isang pawn shop sa Quiapo noong isang maulap na Sabado ng hapon, wala akong inaasahan maliban sa pagpuno ng puwang sa aking kanang kamay kung saan dati ay suot ko ang aking high school class ring bago ko mawala. Ang singsing ay walang katangian. Simpleng pilak na singsing, walang bato, walang nakikitang engraving sa mata. Nagkakahalaga ito ng 2,000 sakto sa aking hintuturo. At komportable, kaya nakalimutan ko na suot ko ito sa loob ng 1 oras. Isinuot ko ito noong Sabado at nagpatuloy sa weekend. Nag-aral para sa quantum mechanics exam. Nagkape kasama ang aking roommate na si Jade. Pumunta sa library, normal na aktibidad ng senior sa kolehiyo. Lunes ng umaga nang una kong napansin ang kakaiba. Tumigil ako sa aking karaniwang coffee shop bago ang aking 9 UAM statistical mechanics class. Ang barista ay isang lalaki na nakita ko ng maraming beses. Kiko, ayon sa name tag niya, mid-30s, tahimik, palaging magalang, pero hindi masyadong madaldal. Nag-order ako ng karaniwang black coffee. Habang naghihintay, napansin ko na mainit ang singsing ko. Hindi nakakagulat na mainit, basta mapapansin na mas mainit kaysa dati. Parang hawak ko ang mainit na tasa at naipasa ang init sa metal, maliban na hindi pa ako may hawak na mainit. Tiningnan ko ang singsing, nalilito. Inabot ni Kiko ang kape ko, nagbayad ako at umalis. Pagdating sa campus, bumalik sa normal na temperatura ang singsing. Kakaiba, sabi ko sa sarili ko at agad na nakalimutan. 3 araw pagkatapos, nangyari ulit. Nasa opisina ng physics department, kausap si Professor Clara tungkol sa thesis proposal ko. Tinutulungan niya akong pinuhin ang research question ko tungkol sa quantum entanglement applications. Sa gitna ng usapan, nagsimulang uminit muli ang singsing ko. Parehong pakiramdam, parehong natatanging init na parang galing sa metal mismo, hindi sa aking daliri. Bahagya kong hinila ang kamay ko, sinusuri ang singsing habang sinusubukang panatilihin ang atensyon sa feedback ni Professor Clara tungkol sa methodology ko. Okay ka lang ba? Tanong niya, napansin ang aking pagkabalisa. Opo, sorry, mainit lang ang singsing ko. Kakaiba, ngumiti siya. Ang metal ay nagdadala ng init. Siguro may hinawakan kang mainit nang hindi mo napansin. Pero wala. Hawak ko lang ang notebook ko buong oras. Wala nang iba. Humupa ang init pagkatapos ng halos 30 segundo. Tandaan ko sa isip at nagpatuloy. Ang pangatlong beses na nangyari ito ang nagpapatibay sa akin na bigyang pansin talaga. Nasa gym sa campus ako, hindi ang karaniwang routine ko, pero pinahamak ako ni Jade na subukan ang yoga class.
Pangit ako rito, masyadong matigas at hindi mapakali para magustuhan ang paghawak ng poses. Pero mga 20 minuto na, sa isang lalong hindi komportableng warrior pose, nagsimulang uminit muli ang singsing ko. Sobrang gulat ko na nawalan ako ng balanse at natumba. Agad na lumapit ang instructor, isang babae na early 40s na si Mina, na hindi ko pa nakikilala. Okay ka lang? Ayos lang, clumsy lang. Pero nakatitig ako sa singsing ko. Parehong init, parehong intensity, at nanatiling mainit habang tinutulungan ako ni Mina na itama ang pose ko. Paglipat niya sa iba pang estudyante, humupa ang init. Doon na nag-activate ang physics brain ko. 3 data points, 3 pagkakataon na ipinapakita ng singsing ang parehong kakaibang pag-uugali. Hindi iyon pagkakataon, iyon ay pattern, at ang pattern ay maaaring imbestigahan. Sa susunod na 2 linggo, isinagawa ko ang tinatawag kong ring experiment sa aking lab notebook. Idinekomento ko ang bawat pagkakataon ng init, petsa, oras, lokasyon, lapit sa ibang tao, pagtaas ng temperatura. Nagsimulang magdala ng maliit na infrared thermometer, tagal ng init, mga environmental factors. Nakakagulat ang resulta. Umiinit ang singsing, partikular na tumataas ng 3 hanggang 4 Arctic C sa presensya ng eksaktong 3 tao. Kiko ang barista, Professor Clara, Mina ang yoga instructor. Hindi sa roommate ko, hindi sa ibang prof, hindi sa random na tao sa kalye, tanging sa 3 iyon, pare-pareho, na maaaring ulitin. Sinubukan ko ng paulit-ulit. Pumupunta ako sa coffee shop araw-araw sa loob ng 1 linggo. Umiinit ang singsing tuwing si Kiko ang nasa duty at hindi kapag iba ang barista. Pumupunta ako sa office hours ni Professor Clara 3 beses. Umiinit tuwing, bumalik ako sa yoga 2 beses pa. Umiinit tuwing pero lamang kapag si Mina ang nagtuturo. Nagsisimula ang init kapag nasa humigit kumulang 3 metro ako sa kanila, umabot sa peak sa 1 metro at lumalamig kapag lumayo ako o sila. Ito ang pinaka-consistent na reproducible phenomenon na naranasan ko sa labas ng controlled lab experiment. Kailangan kong maunawaan ang mekanismo. Kaya ginawa ko ang gagawin ng sinumang physics student. Dinala ko ang singsing sa kaibigan kong si Zach. Siya ay grad student sa materials engineering at hiniling kong suriin ito. Ano ang hinahanap ko? Tanong niya habang sinusuri ang singsing sa ilalim ng magnification. Ano mang kakaiba? Ano mang mekanismo na maaaring magdulot ng selective thermal response sa particular na individual? Sinubukan niya ito sa iba't ibang test, spectroscopy, X-ray imaging, magnetometry. Pagkatapos ng 3 oras, tinawag niya ako pabalik sa lab. Lena, baliw ang singsing na to. Ano ang ibig mong sabihin? Inilabas niya ang X-ray image sa computer. Tingnan mo to? Nakikita mo ba ang mga microstructures sa loob ng band? Hindi dekorasyon yan, circuitry yan. Napaka-sophisticated na circuitry. Mas advanced kaysa sa anumang commercial wearable na nakita ko. Lumapit ako, nakatitig sa screen. Tama siya. Nakabaon sa pilak ang manipis na daanan ng conductive material na bumubuo ng komplikadong pattern. Mayroon pa. Zoom in niya sa isang bahagi. Mukhang thermal element to, dinisenyo, para uminit ng sadya. At dito, tingin ko sensor to. Siguro bioelectric. Maaaring nagbabasa ito ng electromagnetic signals mula sa malapit na sources tulad ng mga tao. Siguro ang katawan ng tao ay gumagawa ng electromagnetic fields, brain activity, heart rhythm, lahat ay gumagawa ng masusukat na signals. Kung dinisenyo ang singsing na ito para makita ang particular na pattern sa mga fields na, yan, maaari nitong makilala ang mga individual na may particular na neurological o physiological characteristics. Hindi posible yan sa ganitong liit. Hindi dapat, pero nandito. May gumawa nito. May higit na mauna sa kasalukuyang teknolohiya. Umalis ako sa lab niya na may higit na tanong kaysa sagot. May sadyang gumawa ng singsing na makakakilala ng partikular na tao batay sa ilang masusukat na katangian na ibinabahagi nila. Pero ano at bakit? Nagdesisyon akong lapitan ito ng iba. Sa halip na sa singsing, sa mga tao. Ano ang pagkakatulad ni Kiko, Professor Clara at Mina? Sa susunod na linggo, nag-obserba ako, nakikinig, nagtanong ng maingat, casual na tanong.
Si Kiko ang barista ay tahimik, thoughtful. Isang araw nang walang tao sa shop, tinanong ko kung gaano na siya katagal doon. 3 taon, sabi niya. Dati akong ER nurse, burned out ng husto. Kailangan ng mas simple. Ano ang nagpa-burnout sa'yo? Tahimik siya saglit. Intense ang trabaho, pero higit pa roon. Naramdaman ko ang lahat. Ang sakit ng bawat pasyente, ang lungkot ng bawat pamilya. Mukhang dramatic, pero minsan umuwi ako na may pisikal na sakit sa parehong lugar na nasugatan ng pasyente, parang dala ko ang trauma nila sa katawan ko. Si Professor Clara ay mas reserved, pero narinig ko siyang nabanggit sa klase na nahihirapan siyang manood ng medical dramas. Too visceral, sabi niya. Masyadong naaapektuhan ako ng mga eksena ng pagdurusa. Parang totoo. Si Mina ang pinaka-open. Pagkatapos ng klase isang araw, nanatili ako para tulungan siyang ayusin ang mga mat at nagkausap kami. May iba ka pang trabaho? Tanong ko. Part-time ako sa special needs school. Mga bata na may severe autism, karamihan non-verbal. Siguradong mahirap. Mahirap, pero may kakaibang kakayahan ako. Matukoy ko kung ano ang kailangan nila kahit hindi sila makapagsalita. Parang naramdaman ko ang nararamdaman nila. Isang beses, may batang laging nagme-meltdown at walang makapagsabi kung bakit. Alam ko lang, naramdaman ko ang matalim na sakit sa panga. Pinilit kong dalhin siya sa dentist. Lumabas na may severe abscess. Hindi niya masabi na masakit, pero naramdaman ko. Nagkaroon ako ng chills. Naramdaman mo ang sakit niya physically. Oo, alam kong kakaiba ang tunog, pero nangyayari yan sa buong buhay ko. Naramdaman ko ang nararamdaman ng mga tao sa paligid ko, hindi lang emotionally, kundi physically. Kung may nasasaktan sa malapit, naramdaman ko ang echo nito sa katawan ko. Umuwi ako ng gabing iyon at nag-research ng paulit-ulit. Mga oras ng pagbabasa ng scientific papers, medical journals, case studies, at natuklasan ko. Mirror touch synesthesia, isang bihirang neurological condition kung saan ang mirror neurons sa utak ay hyperactive, na nagiging dahilan para maramdaman physically ng tao ang mga sensasyon na nakikita nila sa iba. Kapag nakikita ng may ganitong kondisyon ang isang taong nasasaktan, hindi lang empatya ang nararamdaman ng utak. Sinisimula nitong gayahin ang sakit na iyon sa sariling katawan. Ito ay totoo, documented, scientifically recognized, at sobrang bihira, tinatayang 1 sa 100,000 tao. Natagpuan ko ang 3 sa isang lungsod at isang singsing na nakaka-detect sa kanila. Pero sino ang gumawa ng singsing? At bakit? Ang pawn shop kung saan ko binili ay maliit. Family-owned. Ang owner, isang lalaki sa 60s na si Carlo, may maayos na records. Kailangan kong malaman kung sino ang nagbenta nito. Sabi ko, ipinakita ang singsing. Tiningnan niya ang computer. Bata, early 20s, Jomar Hernandez. Binenta ito mga 2 buwan na ang nakalipas kasama ang iba pang gamit. Sabi na namatay ang nanay niya. May contact info? Ang nakalagay lang sa form, isinulat ni Carlo ang number. Tinawagan ko ng gabi. Sumagot ang isang binata. Si Jomar Hernandez ba to? Oo. Sino to? Lena Santos ako. Binili ko ang singsing mula sa pawn shop sa Quiapo. Sabi ng owner, ikaw ang nagbenta. Gusto kong ibalik ito sa iyo. Sa tingin ko mas mahalaga ito kaysa sa naisip mo. Matagal na katahimikan. Ang pilak na singsing? Singsing ng nanay ko? Sa tingin ko oo. Pwede ba tayong magkita? Nagkita kami kinabukasan sa isang coffee shop. Si Jomar ay 22, pareho kong edad, pagod ang mata, at medyo lost ang itsura ng isang taong nagpo-process pa ng grief. Ipinakita ko ang singsing. Hawak niya ito ng maingat na parang marupok. Ito ang singsing ng nanay ko. Dr. Irene Hernandez, ginawa niya ito. Ginawa niya mismo? Oo, siya ay neuroscientist, espesyalista sa synesthesia, mirror neurons. Ang singsing na to ay bahagi ng research project niya. Anong klaseng research? Tiningnan ako ni Jomar nang maingat. Pwede bang tanungin ko kung bakit mahalaga sa'yo? Bakit mo ako hinanap? Inilahad ko ang lahat. Ang pag-iinit, ang pattern, ang 3 tao, ang investigasyon ko, at ang natuklasan ko tungkol sa mirror touch synesthesia. Napuno ng luha ang mata ni Jomar. Gumana. Talagang gumana. Sobrang sasaya siya. Ano ang gumana?
Ang nanay ko ay may mirror touch synesthesia. Severe case. Naramdaman niya ang lahat, sakit ng iba, emosyon nila, parang sa kanya. Ginawa siyang mahusay na researcher pero ginawang mahirap ang buhay niya. Hindi siya makapunta sa ospital, libing, kahit sa mataong lugar ay overwhelming. Sobrang sakit, sobrang emosyon. Inilabas niya ang phone, ipinakita ang larawan ng isang babae sa 40s na mabait ang mata at malumanay ang ngiti. Nag-research siya ng maraming taon tungkol sa kondisyon. Sinusubukang patunayan na totoo ito. Hanapin ang iba tulad niya. Pakiramdam niya mag-isa. Napakakaunti ng may severe mirror touch synesthesia at karamihan hindi alam na mayroon sila. Akala nila masyadong sensitive lang sila o may anxiety disorder or baliw sila. Kaya gumawa siya ng singsing para hanapin sila. Oo, nag-develop siya ng teknolohiya para makita ang particular na neurological patterns na nauugnay sa hyperactive mirror neurons. Gumagamit ang singsing ng bioelectric sensors para magbasa ng electromagnetic signals mula sa utak. Kapag nakita ang pattern, umiinit ito. Gusto niyang gumawa ng network, paraan para magkita-kita ang mga may kondisyon, suportahan ang isa't isa, malaman na hindi sila nag-iisa. Bakit hindi niya na-publish? Breakthrough ito. Plano niya. Namatay siya bago matapos. Stroke 2 taon na ang nakalipas. Biglaan. 48 lang siya. Pinunasan niya ang mata. Nang mamatay siya, pinanatili ko ang ilang gamit niya, pero ilan ang nabili ko dahil kailangan ko ng pera. Jomar, sa tingin ko may kilala akong may ganitong kondisyon. May nagdurusa dahil walang nakaintindi. Sino? Ang kapatid ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Sofia, kung paano siya nahirapan sa loob ng 3 taon mula nang mag-17 siya. Paano siya unti-unting umatras sa mundo, huminto sa pag-aaral, huminto sa pakikipagkita sa mga kaibigan. Ngayon, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto, madalas mag-isa, at kapag tinanong ng mga magulang kung ano ang problema, sinasabi lang, masakit ang mundo. Masakit ang pagiging malapit sa tao. Nag-diagnose ang mga doktor ng severe anxiety, depression, posibleng agoraphobia. Hindi gumana ang gamot, hindi gumana ang therapy, wala. Dahil walang nakaintindi ng totoong problema. Pero naiintindihan ko na. Si Sofia ay hindi mentally ill. Siya ay empath sa pinaka-literal na neurological sense. Naramdaman niya ang sakit at emosyon ng iba na parang sa kanya at hindi niya alam na hindi normal yon. Akala niya lahat ay ganito at siya lang ang mahina dahil hindi niya kayang hawakan. Sinabi ko na ibabalik ko ito sa iyo, pero pwede bang dalhin ko muna kay Sofia? Tanong ko kay Jomar. Itago mo. Iyon ang gusto ng nanay ko. Ginawa niya yan para tulungan ang mga tulad ni Sofia, mga tulad niya. Noong weekend, umuwi ako. Nasa suburbs ang mga magulang ko, mga 1 oras mula sa Quezon City. Nasa kwarto niya si Sofia, gaya ng dati. Nag-20 siya sa isolation, nag-celebrate lang kasama ang mga magulang dahil overwhelming ang maraming tao. Kumatok ako sa pinto. Sofia, si Lena to. Pwede ba akong pumasok? Sige. Nakaupo siya sa kama at nagbabasa. Payat siya, maputla, parang kulang sa araw o sariwang hangin. Nasaktan ang puso ko sa pagtingin sa kanya. Lumapit ako at nagsimulang uminit ang singsing sa daliri ko. Ibig sabihin tama ako, may sasabihin ako, sabi ko, naupo. At kailangan mong pakinggan muna bago mo tanggihan. Sige, tumango siya. Inilahad ko ang lahat tungkol sa singsing, tungkol sa mirror touch synesthesia, tungkol sa 3 tao na nakilala ko na mayroon nito, tungkol kay Dr. Irene Hernandez na gumawa ng teknolohiya para hanapin ang iba tulad niya. Sofia, kapag sinasabi mong masakit ang pagiging malapit sa tao, literal mo bang ibig sabihin? Physically mo bang naramdaman ang nararamdaman nila? Kung may nasasaktan sa malapit, naramdaman mo ang sakit. Kung malungkot ang isang tao, naramdaman mo ang lungkot nila sa katawan mo, hindi lang sa isip. Tinitigan niya ako. Nagsimulang tumulo ang luha sa mukha niya. Paano mo nalaman? Sinubukan ko nang ipaliwanag sa mga doktor, sa nanay at tatay, sa therapists, pero lagi silang nagsasabi na sensitive lang ako. Pero hindi pareho. Physical ito. Noong nasa school at nasugatan ng isang tao, naramdaman ko sa katawan ko. Kapag nakikita ko ang umiiyak sa TV, sumikip ang dibdib ko na parang ako ang umiiyak.
hindi imagination. Totoo. At walang naniniwala. Naniniwala ako sa iyo. At totoo ito. Neurological condition ito. Hindi ka lang sensitive, Sofia. Hindi ka sira. Ang utak mo ay wired ng iba. Hyperactive ang mirror neurons mo. Bihira, pero documented. May iba pang may ganito. Hinawakan niya ang kamay ko. May iba. Hindi ako nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. At may paraan para i-manage. Hindi gamutin, pero i-manage. Matuto ng mental boundaries, techniques para paghiwalayin ang sariling sensasyon sa iba, kahit ang malaman kung ano ito, at totoo ito, nakakatulong na. Ipinakita ko sa kanya ang research na pinagsama-sama ko, case studies, scientific papers, resources para sa mga may mirror-touch synesthesia. Sa unang beses sa loob ng 3 taon, nakita ko ang pag-asa sa mata ni Sofia. Pwede ba akong makipagkita sa kanila? Tanong niya. Ang mga taong natagpuan mo, ang may ganito? Tanungin ko sila. Sa susunod na buwan, inayos ko na makipagkita si Sofia kina Kiko, Professor Clara at Mina nang hiwalay muna dahil overwhelming pa rin ang grupo para sa kanya. Pero nakipagkita siya, nag-usap, narinig ang kwento nila. Sinabi ni Kiko ang tungkol sa mga taon niya bilang ER nurse, nararamdaman ang sakit ng bawat pasyente, akalang mahina siya para sa trabaho hanggang ma-realize na literal ang nararamdaman niya, hindi lang emotionally. Sinabi ni Mina ang tungkol sa pagtatrabaho sa non-verbal na bata, kung paano ginagawa ng kakayahan niyang maramdaman ang nararamdaman nila na mas mahusay siya sa trabaho kahit nakakapagod. Sinabi ni Professor Clara ang tungkol sa paglikha ng mental compartments, paraan para aminin ang sensasyon ng hindi ma-overwhelm. At si Sofia, sa unang beses sa maraming taon, hindi na nakaramdam ng pag-iisa. Nakipagkita siya sa mga nakakaunawa, naniniwala sa kanya, nagsasabi na hindi siya baliw o mahina o sira. Nagsimula siyang mag-therapy ulit, pero sa psychologist na espesyalista sa sensory processing differences, hindi para sa anxiety o depression, kundi tulungan siyang mag-develop ng coping mechanisms para sa hyperactive mirror neurons niya. Nagsimula siyang lumabas ulit, maikling lakad muna sa tahimik na lugar na kakaunti ang tao, pagkatapos mas mahaba, pagkatapos sa maliit na quiet cafes sa off hours. 6 na buwan pagkatapos kong bumili ng singsing, bumisita si Sofia sa akin sa Quezon City. Sumakay siya ng tren mag-isa, isang bagay na hindi niya nagawa sa maraming taon. Nagkita kami sa isang quiet coffee shop, hindi sa kina Kiko. Hindi pa siya handa doon, pero maliit na lugar na kakaunti ang customer. Kamusta ka na? Tanong ko. Mas mabuti, hindi perpekto. Minsan overwhelmed pa rin. Pero alam ko na ngayon ang nangyayari. Alam ko ito ang mirror neurons ko, hindi ako mahina. Alam ko may iba tulad ko. Alam ko hindi ako baliw. Iyon ang malaking pagkakaiba. Inilabas niya mula sa bag ang journal na puno ng sulat kamay niya. Nagsusulat ako tungkol dito, ang karanasan ko, kung ano ang pakiramdam. Gusto kong i-share online sakaling may iba tulad ko na hindi alam kung ano ang meron sila, akalang baliw sila. Siguro kapag nabasa nila, makikilala nila ang sarili. Malalaman nilang maghanap ng sagot. Sofia, kamangha-mangha yan dahil sa iyo. Natagpuan mo ang singsing, nalaman mo. Naniniwala ka sa akin nang hindi naniniwala ang iba. Dapat mas maaga akong naniniwala sa iyo. Sorry na matagal, naniniwala ka ng kailangan. Iyon ang mahalaga. May suot pa rin ako ng singsing. Isinusuot ko minsan, kahit nakilala ko na ang sapat na tao na may mirror touch synesthesia na hindi ko na kailangan para makilala sila. Natutunan ko ng kilalanin ang signs, ang paraan nila ng pagkibit kapag nakakakita ng nasasaktan, ang pagluha kapag nasasaktan ng iba, ang pag-iwas sa mataong lugar at emotional situations. Naging magkaibigan kami ni Jomar. Nagtatrabaho kami para tapusin ang project ng nanay niya. Gumagawa ng proper network para sa mga may mirror touch synesthesia. Hindi lang singsing, kundi buong support system, resources, community, research. Kasama rin si Sofia. Ang mga sulat niya ay naabot ang daan-daang tao na nakikilala ang sarili sa descriptions niya. Mga taong gumugol ng maraming taon na akalang sira sila, natuklasan na extraordinary pala sila.
Dahil iyon ang mga tulad ni Sofia, extraordinary. Hindi lang sila nakikiramay sa pagdurusa. Naramdaman nila ito sa sariling katawan. At pinipili pa rin nilang maging mabait, tumulong, magmahal, kahit literal na masakit ang pagmamahal. Tinuro sa akin ng Singsing ang dapat kong alam bilang physics student. Na ang pinakamahalagang bagay ay hindi laging nakikita. Particles, forces, fields. Hindi natin nakikita pero masusukat ang epekto. Mapapatunayan na umiiral sila. Ang mirror touch synesthesia ay katulad nito. Invisible pero totoo. Hindi masusukat sa conventional ways pero walang duda sa epekto. At ang mga may ganito ay nagdadala ng bigat na hindi natin maisip. Naramdaman ang sakit at emosyon na hindi sa kanila. Pinoproseso ang sensasyon na mag-o-overwhelm sa karamihan at ginagawa ito araw-araw. Hindi sila mahina. Sila ang pinakamalakas na kilala ko. At deserve nilang malaman na hindi sila nag-iisa. Nasubukan mo na bang ipaliwanag ang nararanasan mo pero walang naniniwala o nakaintindi? I-share ang kwento mo sa comments. Kung hinawakan ng kwentong ito tungkol sa mga misteryo, invisible connections, at extraordinary na tao na nagdadala ng bigat ng mundo ang iyong puso, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang makabuluhang kwento araw-araw. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na thought-provoking tale. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.